Mukhang dumadami yung mga PBA teams, yung mga kumpanya na gustong sumali dito sa PBA. Kahapon ay binalita natin na itong ang Star Horse Shipping ay gusto raw sumali dito sa PBA. Ngayon, ayon naman dito sa Spin PH na lumabas na report ngayon, itong Family's Brand Sardines daw ay gusto na rin sumali dito sa PBA at kinukonsidera na sila ay magtayo o bumili ng sariling koponan. So, ibig sabihin nito maganda yan para dito sa mga fans ng PBA na gusto na magkaroon ng mga additional teams na dito sa liga. Pero hindi pa maliwanag kung itong Family's Brand Sardines ay magtatayo ng sarili nilang koponan o kung sila ay bibili ng isang existing na prangkisa. For example, baka yung Terra Firma o Northport ang bili nila. Kaya ibig sabihin nito, mukhang maganda ang nangyayari dito sa PBA kung sakasakali na matuloy nga ito. Imagine niyo kung meron ka ng Star Horse Shipping Lines dyan at yung Family's Brand Sardines, may bagong mga teams ngayon. Hindi naman siguro mahihirapan sa pag-approve ang mga nasabing kumpanya dahil wala naman silang karibal na produkto dito sa PBA. Ang tanong na lamang dyan ay kung bibilin pa nila itong Terra Firma at Blackwater o kaya naman ay magtatayo ng sariling team. Mas gusto ng mga fans na magtayo sila ng sariling team para dumami team sa PBA. Pero yung iba naman ang gusto, bilhin na lang nila ang Terra Firma at Blackwater para mawala na sila dito sa sa liga. Hindi pa maliwanag yan at wala pang official statements pero mukhang ganyan nga ang nagiging direction ngayon. In any event, kung mawala man itong Terra Firma at Blackwater o kaya ay madagdagan ng teams dito sa liga, maganda yan para dito sa mga players dahil syempre alam natin taon-taon may mga pumapasok na rookies at yung teams naman hindi nadadagdagan kaya maraming mga veterano nawawalan ng playing time at nagpupunta sa NPBL. Mukhang interesado pa rin ang San Miguel Bear na makuha itong si Cedric Bearfield mula dito sa Blackwater Bossing. Kahit na itong si Bearfield ay nandito sa kampo ng MVP Group dahil syempre alam natin Blackwater dikit yan sa TNT, Meralco at NLEX, ang SMB ay interesado pa rin na makuha ang serbisyo ng nasabing point guard. Ang balita ngayon mukhang SMB daw ay willing mag-offer ng mga maraming players para dito kay Bearfield kabilang na itong si Jeron Teng, itong si Simon Enciso at baka isama pa nila yung kanilang first round draft pick. Hindi pa natin natitiyak baka pati itong iba nilang mga players ay idagdag pa katulad nitong rookie nila na si Evan Nava o baka naman gawin nilang 3-team trade ito para maisama yung mga ibang players na baka magustuhan ng Blackwater Bossing. Ang magiging komplikasyon lang sa ganitong klaseng transaction ay alam natin na ang TNT Tropang Giga interesado rin dito kay Bearfield na makuha. Kung inyong magugunita ito si Bearfield pumirma ng 2-year contract sa Blackwater. Pero yung second year ng kanyang kontrata ay optional lamang. Ibig sabihin pwedeng hindi mag-renew itong si Bearfield. Kaya yan ngayon ang inaabangan ng mga fans kung magre-renew nga dahil ang lumalabas dito bali dalawang conferences na lamang magiging free agent na itong si Cedric Bearfield. So nag-uunahan ng pumwesto ngayon yan kabilang na itong San Miguel at yan ang aabangan natin. Nakita na natin na maganda naging development dito sa San Miguel nung nakuha nila si Wami Tiongson. Nakita natin playmaker talaga pero mukhang kinakailangan pa raw ng San Miguel ng isa pang point guard dahil si Chris Ross ay matanda na at baka magretiro na ito. So yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong mga fans ng San Miguel kung matutuloy nga itong offer nila. Siyempre dahil nasa kabilang kampo si Bearfield kailangan gandahan nila offer para ma-consider naman ito ni Coach Jeffrey Cariaso at ang management. Pagdating naman dito sa Barangay Ginebra, ang tinitignan doon ngayon ng management ay kung ano ba ang mabuting gawin dito kay Jeremiah Gray. Itong si Jeremiah Gray para doon sa mga nakalimot, ay dapat bumalik na noong Governor's Cup. Pero hindi natuloy dahil mukhang natagalan yung kanyang pagre-recover sa kanyang injury. At ngayon mag-uumpisa ng Commissioner's Cup, wala pa rin nilalabas na statement ng Barangay Ginebra kung kailan ito makababalik. So kung ikaw ang management ng Ginebra, kailangan mag-isip ka ng mabuti dito kay Jeremiah Gray. Halos 2 taon na itong hindi naglalaro dito sa Barangay Ginebra. Ang tagal-tagal na, hindi na matandaan ng mga ilang fans kung kailan ito huling naglaro sa Ginebra. At sabi nga nila, kung ganyan lang ang magiging sitwasyon dito kay Gray, pagbalik kanya niyan ay 100% pa to. Dahil syempre mag-iingat na yan. At ang Ginebra mag-iingat din dahil
ang tagal nang may injury nito si Gray. Tandaan natin, nung kinuha yan ng Hinebra, halos 1 taong hindi naglaro dahil nga merong ACL. At nung pagbalik naman niya, na-injure ulit agad. At ngayon halos ganun din ang nangyari. At tandaan nga natin, pati si Jamie Malonzo, wala pa ring date ng recovery niya. Kaya kung ikaw ang Barangay Hinebra, pag-isipan mo na kung anong mabuting gawin dito kay Jeremiah Gray. Dahil syempre, mahirap naman yung meron kang player na panaging injured, nasasayang lang yung spot niya doon sa roster niya. Lalo na at maraming mga bagong players na pumapasok dito. Kaya kung ikaw ang Barangay Hinebra, mukhang kailangan mag-desisyon na kung ano ang gagawin dito kay Jeremiah Gray. Wag naman sana, pero mukhang ang nangyayari dito kay Gray ay parang yung si Art de la Cruz, yung dating player ng Barangay Hinebra na mahusay naman pero palaging injured, hindi nagagamit kaya eventually na-trade. Kaya parang ganyan ngayon ang nangyari dito kay Jeremiah Gray na wag naman sana makabalik ito at makarecover. Pero kung ikaw Barangay Hinebra, kailangan i-consider mo na ang lahat ng options pagdating sa kanya. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay kabilang dun sa mga teams na nagkukonsidera ng pagbabago dito sa kanilang lineup bukod dun sa import. As it is, wala pang official o formal na deklarasyon ang management kung ano gagawin dito kay Ricardo Ratcliffe. Pero sa ngayon, mukhang itong Magnolia ay kinukonsidera na palitan nga ito, pero medyo nahihirapan silang humanap ng pwedeng makapalit. Alam natin na may presyo dito sa Magnolia na gumawa ng mas magandang performance dito, pero kinakailangan syempre nilang masiguro na yung kanilang papalit na import ay mahusay din at makapag-blend in agad. Kaya ngayon, itong Magnolia, pinag-aaralan mabuti lahat ng options nila. Kasi parang nahahati sila ngayon. May mga nasa management gustong bigyan pa ng pagkakataon itong si Ratcliffe. Samantala naman yung iba, ang gusto ay ito na ay palitan. So, yan ang pinag-aaralan mabuti ngayon ng Magnolia. Ang problema lang kasi dito, medyo mabibigat yung mga susunod din ng kalaban. Kaya kinakailangan maging mabilis ang desisyon ng Magnolia dito kay Ratcliffe kung papalitan o hindi. Ang problema kasi dito, hindi pa rin nag-i-issue ng statement ng Magnolia kung itong si Ratcliffe ay merong injury. Sabi kasi ng mga ibang observers, parang nagkaroon daw ito ng shoulder injury at yan ang dahilan kung ba't naapektuhan yung kanyang scoring. Kung ito may injury talaga, ay wala nang choice ang Magnolia kung hindi palitan. Pero kung wala namang injury itong si Ricardo Ratcliffe at mababa lang talaga performance, siguro kinakailangan na rin sila mag-isip. Pagdating naman dito sa isa pang injury report, itong si Paul Lee naman, day-to-day pa rin ang status niya at hindi pa maliwanag kung kailan ito makababalik para dito sa Magnolia Chicken Templados. At yan ngayon, ang pinag-aaralang mabuti ng management dahil syempre ayaw nila ma-aggravate yung injury nito. At mayroong mga nagsasabi nga na baka pwede nang i-trade dito si Paul Lee dahil palagi na lang ganyan nangyayari. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay Josh Magira, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family, Katsakino Dukusin, Alicia Garcia, Michael D, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Edwin Carmona Jr., kay Ireneo Salangsang. Binabati din natin si Dexter Domer, si Enju, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at ang iba pa nating taga-subaybay.